Hi guys! It's me again, Joanne. So for today's product video, we're going to discuss yung comparison ng ating Huawei Nova 7 5G versus the Samsung A71. So for this video, makikita natin kung ano ba talaga yung advantage ng Huawei Nova 7 5G compare mo sa Samsung A71. So kung ready na kayo, ready na rin ako. So let's go! Hi guys! So ngayon naman, i-compare natin yung Samsung A71 sa Huawei Nova 7 5G para alam natin kung paano natin i-consider yung mga products, especially kapag parehas lang sila halos ng presyo, di ba? So number one, syempre, pagdating sa specs, yung ating Huawei Nova 7 5G is meron na siyang 7.96mm na nipis, while yung A71 is meron 8.1mm. So, mas manipis lang ng konti ang ating Huawei Nova 7 5G. Sa weight naman, meron lang ang Huawei Nova 7 5G na 180 grams, while yung ating competitors is merong 185 grams. Then, sa display, pares naman silang gumagamit ng OLED technology with punch-pull display for A71 with capacitive touchscreen naman for the Samsung A71. So, sa display size, we have 6.53 inches, full high definition plus with 403 ppi. So, very vivid yung display niya. And for the A71 is merong 6.7 full high definition plus 393 ppi. So, pagdating sa ppi, the more na mas maraming numbers, the more na mas vivid yan and mas better compare mo sa mas mababa. So, yung ating Huawei Nova 7 5G is merong 403 ppi. Sa chipset naman, we are using Kirin 985 7nm 5G system on chip. So, ibig sabihin, maliit yung nanometer, mas nape-perfect niya yung performance and nababalance niya yung battery efficiency. At the same time, may integrated 5G na tayo na kung saan hindi mo kailangan ng 5G na SIM card para magkaroon ng 5G signal kasi integrated na po siya sa mga Huawei phones natin, specifically sa mga Nova series like Nova 7 and Nova 7 SE. While yung Samsung A71, still 4G pa lang sila. Sa GPU naman, when it comes to gaming, syempre, the higher the number ng version ng Mali, mas maganda siya pagdating sa graphics ng gaming. So, ang ating Huawei Nova 7 5G is naka-Mali G7784, while yung Samsung A71 is naka-Mali G76MP5. Then, pagdating sa camera, parehas naman sila ng main camera, naka-64 megapixel ang A71 and ganun din ang ating Nova 7 5G. Pagdating sa front, same din sila na 32 megapixel. Sa battery, mas lamang ang A71 kasi naka 4,000 mAh sila, while tayo, naka 4,500 rather, then tayo is 4,000 mAh. Pero when it comes to charging capability, naka 40 watt supercharge tayo. So, ibig sabihin, in 30 minutes, meron na agad tayong 70%, while ang A71 is meron lang 25 watts na fast charging. Sa OS naman, meron tayong Android 10, ganun din sa Samsung A71. Parehas lang naka-dual SIM, pero pagdating sa memory is meron tayong 256GB internal with 8GB RAM, while yung Samsung A71 is 128GB lang sila, then 8GB RAM din. Tapos sa Bluetooth version, syempre naka-version 5.1 na ang Huawei Nova 7 5G, ang Samsung is naka 5.0. So yun na po yung halos comparison nila pagdating sa technical specifications. Pero syempre, kung i-emphasize natin yung advantage ng Huawei Nova 7 is maganda dito is leading tayo sa 5G system on chip, may super iconic design, may fast charging capability na 40 watts, and syempre more on videography and photography, yung mga features na ina-highlight natin dito. So, yun lang po yung comparison niya for our Huawei Nova 7 5G versus Samsung A71. So, that's it for my video, guys. Thanks for watching and don't forget to like and share this video. Spread natin, syempre, yung good news about the comparison of our product versus competitors. So, again, thanks for watching and magkita-kita ulit tayo sa susunod na product video ko. Thank you and always keep safe. Bye!